Guys, okay, welcome back. Ngayon, gawin na natin yung problem dito. Hanapin na natin yung deflection and rotation. Kasi po, alam na natin pala na integral lang pala ng moment ang rotation. And ang rotation, integral lang pala ng deflection. So, kukunin na po natin yung deflection at C, okay? Find deflection at C. Gamitin na po natin si moment. Sabi niya, deflection at C, ibig sabihin, ang magagamit lang natin is yung equation na nakat sa B to C. So, ito ang gagamitin natin na equation, si M. Ito ang integrate natin, si M, okay? So, ang M natin ay negative 10x plus 30x minus 2. Okay? So, ang M natin ay negative 10x. Okay, yan. I-integrate na po natin yan. Since, gawin mong indefinite muna. So, yung m maging theta agad. Negative 10x squared over 2 plus 30x minus 2 squared tapos 2 minus 10x minus 1 squared over 2. Pwede din po yan, guys, So, ito, meron kasing exponent na 1. So, naging ganyan. Pati rin 2. Oh, wait lang. Pati rin 2. Meron ng exponent na 1. Naging ganito. Pwede po yan, guys. Hindi po mag-iba yung sagot dyan. And then, plus C1. Okay? Kasi indefinite siya. And then, i-integrate ulit natin yan. Magiging set, yan, deflection is equals to negative 10x cube 6 plus to 15 to 15 x minus 2 3 minus to 5 to x minus 1 3 plus c1 x plus c2. Yan, definite. Ulitin ko, hindi ko magagamit yung definite dito kasi lalagyan na to ng theta c minus theta b. Hindi natin alam yung dalawa. Pati rin dito, magiging deflection at C minus deflection at B. Hindi natin din alam ang dalawa. Kaya ganito na lang para meron tayong C, C1, C2. Okay? Sa theta, for theta, hanapin muna natin pala si theta. Find theta. Theta at hindi. Yung sinasabi na kasi dyan na theta at A, sakop ng A to B. Hindi po sakop ng B to C na cut. Kaya hindi po natin maano yan. So, cancel mo na yan. Okay guys, dito po magsisimula yung analysis. So, nasa double integration na tayo This is very very important. Titigan po natin to At x equals 0, ay dito muna sa BC. Kasi yung cut natin nasa BC, ito yung sakop lang natin. So, at x equals 2, meron po siyang angle. Kasi nag-rotate to, yung beam. So, meron po siyang angle from the horizontal. Yan. Pati rin dito sa A. Yan. Pati rin dito sa C. Kung i-extend natin yan. Yan. So, meron po angle yan. Pero, since nakakonect pa rin siya sa roller and hinge, wala siyang deflection. So, dito, at x equals 2, angle is, we don't know, deflection is 0. Pag, dito naman sa C, x equals 5, hindi yung ating, angle is
We don't know. Deflection is, we don't know. Mas lalong we don't know. Maabak to guys sa unknowns. So, hindi pala natin magagamit ang dalawang to for now. Kasi ang sakop lang nila C, B to C. Pero wait guys, ito muna, lagyan muna natin ito ng identity kasi meron akong gustong ipakita. Ang pag x equals 0, pag ang theta dyan ay hindi natin alam kasi meron din yan. Tapos ang ating deflection ay wala. X equals 0, theta equals 0. Dito x equals 2, theta is 0. Wait lang. Yan, kompleto na yan. Wait lang. I-observe lang natin to Kung si deflection at x equals 2, ibig sabihin ang deflection niya dyan ay 0. Kung 0 yan, mawawala yan, tapos ito 2, tapos 2, and then 2 yan. Ang matitira, si C1 and C2, meron tayong naiiwan na dalawa. So, hindi po pala natin magagawa yan. Hindi natin masusolve. Pag sa theta naman, x equals 2, tapos wala. Hindi po 0 ang theta dyan. Paano kaya pag si A naman? Kunwari si A. Si A is 0, x tapos 0, 0. At x equals 0, theta is 0. Kung 0 yan, 0, 0, 0 to, 0 to, tapos 0. C2 yung maiiwan na unknown. Makukuha na natin yan. Pero kasi yung sakop kasi ng ating equation na ginagamit ay from B to C lang. So guys, gawin po natin sana ng equation natin ay sakop niya lahat. Para minsanan lang. Actually, pwede yun. Para hindi po tayo pipili-pili ng equation kung ano po ang ginagamit natin dyan. Ito po ang gagawin natin. I-erase natin to. Okay. Ano na gagawin natin dyan? Ang gagawin natin dito, para po maging sakop lahat ng A to C ang equation, ay i-extend lang natin ito hanggang sa huli. So, in-extend lang natin tong uniformly distributed load. Magdagdag pa tayo ng kaniyang opposite dito para mag-cancel out din. Para kunwari parang wala tayong binago. Pero sa totoo lang parang nabago siya. Naging mas organized lang. So ito dito sa baba is still 5 kN per meter. Dito is still 5 kN per meter. So wala tayong binago guys. Kasi magka-cancel out din eventually. So ito guys, kahit napupunta tayo sa A to B, magagamit pa rin natin yung equation na mabubuo. Pati sa B to C, same na magagamit natin. So, summation. Okay, summation forces. So, negative 10 plus ano to? 5 kN, di ba? Ito muna, si 30 kN para hindi ko makalimutan. Si point load muna. And then, plus uniformly distributed load na x minus 2 dito. And then, minus V. Ayan, akyat na tayo sa taas. Minus 5 times ito, times x. Kasi buo na yan. Equals 0. Negative 10 plus 30 is 20. So, ang V natin, kung na-transpose yan, shortcut ko na lang, is
5. Yan. Okay, i-moment na natin. I-moment na natin. Paano na yan? Ay, hindi na pala natin i-moment. Hindi mo moment natin. Kasi pag direct integrate yan, madadagdagan ng C1 na unnecessary. So, hindi po natin magagawa yan. Summation moment at BC. Okay, BC na lang. And so, negative 10 times x plus 5x minus 2 na resultant dito sa baba. And then, x minus 2 divided by 2. Yung half ng distance na yan. Location ng resultant. And then, plus 30. And then, x minus 2. Okay? Dito naman sa point load. Next, sa taas naman, minus 5x. Okay, 5 times x, resultant yan. And yung distance ng centroid niya is x. Half. Tapos, include na natin si moment na counterclockwise, kaya minus m. Equal 0. Tapos, m now is equivalent to 5. Ito, i-mix natin to. Alam niyo mangyayari dyan, magiging x minus 2 squared tapos over 2. And then, plus, plus ba? Tingnan ko nga. Minus na lang, minus, ito man lang muna kasi gayahin natin to sa v. Minus 5 half x squared and then plus 20. Ito. Pero bakit ito? 20 yun. Balikan natin yung mamaya. Minus 10x plus 30 x minus 2. Pero parang may mali. Kasi yung vertical force dito, di ba? 20 Ito yung 20, no? Pero bakit kaya negative 10? Okay, gets. So, guys, dito kasi sa taas, itong negative 10 and 30, negative 10 ito, point load, tas 30. Point load lang mga yan, naisama lang sila. Nag-mix na sila dyan. Dito, pinag-separate niya, negative 10, and nandun din si 30, nagkaroon sila ng sariling excess. Okay? So, hindi basta-basta dapat nag-integrate sa B kasi pwedeng maiba sa M. Pero sa rotation and deflection, pwede na tayong mag-integrate. Comfortable po tayo dun. Kasi sigurado tayo na makukuha natin ang sagot. Okay, so yan na. Ito na ang equation na makukuha sa A to C. Yan. And, okay, so, di ba ang x natin, kung ang x natin ay nasa 0 to 2 meters, ibig sabihin, A to B yan. And ang x equals 2 to 5 meters. Ito yan ay B to C. Kung naging 0 ito guys, kung naging 0 yan, 0 to, 0 to, 0, tas 0 to. Alam nyo, 0 minus 2 is negative 2. Tas negative 2 yan. Ibig sabihin, kung ganun daw, guys, less than 2 meters yung x mo, andito ka. So, kung ganun, ibig sabihin, ito yung mahirap na maintindihan. Tanggalin, kung negative yung nasa loob ng parenthesis, tanggalin mo na lang yan, automatic. Iwan mo na lang yung iba. Basta kung ganito yung format, na x minus number raised to something, x minus number raised to 1, anong gano'n?
Tas kung nag-negative yung nasa loob, kahit na hindi man 0 si x, i-cancel mo na yan agad. Kasi po, ang tinutukoy niyan, si A to B. Ang sakop niya lang kasi niyan is, itong dalawang term na yan is for B to C. Diyan lang daw sila mag-work. Kaya dapat maalis ang mga yan para mag-work yung A to B. Take note of that, guys, Basta kung mag-negative yan. So, yan. I-integrate na natin yan, Integrate M equals rotation. Idiretso ko na lang. So, 5 half or 5 times x minus 2 cube. Cube times 2, 6 minus 5 tapos x cube 6 minus 10 x squared 2 plus ito may raised to 2 divided by 2, so maging 30 x minus 2 squared over 2 plus c1. Okay, so summarize 5 6 x minus 2 cube minus 5x cube 6 minus 5x squared plus 15x minus 2 squared plus c1. Ito na po ang ating rotation. And then kung i-double natin yan, ito na po yung deflection. So, ang deflection ay 5x minus 2 raised to 4. 4 times 6, 24. Minus 5x raised to 4, 24. Minus 5x raised to 3 over 3. Plus 15x minus 2 cube plus c1x plus c2. Yan. Tapos na. For angle, for rotation, at A, let's say mag-trial and error tayo. For rotation, let's say try natin na at x equals 0, ano yung rotation is hindi natin alam. Pero pag at x equals 2 meters, yung rotation hindi din natin alam. At x equals 3 meters, yung rotation is, anong 3 meters? 5 meters, hindi din natin alam. Hindi po natin magagamit muna yan. So, for deflection, at x equals 0 meters, ang deflection 0. Since in terms of meters tayo, meters yon, no? And then at x equals 2 meters, ang deflection natin 0 pa rin. X equals 5 meters, ang deflection natin hindi natin alam. Kasi po overhang na yun. Okay, so gamitin natin si deflection para po makancel muna yung C1 and C2. So ito, gamitin na natin to. So at, alam naman natin na at x equals 0, deflection equals 0. Hindi, kung maging 0 yan, tapos 5, 0 minus 2, 24, minus 5. Okay, so 0 tapos raised to 4, 24, minus 5, 0 raised to 3 over 3, plus 15, 0 minus 2.
Okay, so ito ay over 3, and then plus C1 times 0 plus C2. Of course, sinabi ko kanina na basta kung ang x minus 2 sa loob, yung nasa loob ng parenthesis, kung negative ang value ng nasa loob, 0 minus 2 is negative 2. Kung negative yan, tanggalin mo na lang. Kasi po, ang sakop niyan ay nasa B2C lang. 2 to 5, x equals 2 to x equals 5 lang yan. Maging applicable. And dito is mawawala, and then ito mawawala. Ito, syempre makancel na din kasi negative yung nasa loob. And ito makakancel din. And so, ang C2 natin ay 0. Okay, ano nang next? So, since 0 yan, ano naman si C1? Gamitin naman natin, so nagamit na natin to, di ba? Gagamitin naman natin si second. Ito, gamitin natin to. At x equals 2, dapat yan is 0. So, ito, 0 deflection, and then 5. Ito, para maikli na lang yung equation ko, di ba? Kung i-substitute mo yung 2 dito sa first term, 2 minus 2, 0. So, magiging 0 yan. 0 yan. And then, ito, hindi na. Minus 5, 2 raised to 4. Tapos, minus 5, 2 raised to 3. And then, ito, kung i-substitute mo si 2 dito, maging 0 din yan. Kaya wala. Plus, C1 times 2. So, yung C1 natin is nakuha na natin. So, makukuha na natin yung ating rotation muna. Okay, so rotation muna tayo. So, yung rotation at A, di ba, ang condition yan ay nakalocate yan sa 0 meter na x. Di ba? So, rotation at A is equals to 5, 6, tapos 0 minus 2, 3, minus 5, 0, 3, 6, minus 5, 0, 2, plus 15, 0 minus 2, 2, plus 25 over 3. Diba? So, ito, wala to kasi 0 minus 2, negative. Kung negative, sabi ko kanina, cancelin mo na agad yun. Kasi po, ang sakop niyan ay B2C lang. So, ito, mawawala, tapos mawawala, and then mawawala. So, 25 over 3. So, yung angle pala at A is 25 over 3 radians. Okay, next. Yung deflection naman at point C. So, yung deflection naman dyan sa point C, ano, itatask ko pa ba? Kung deflection naman, dapat nasa 5 yung x. And hindi na ano yun. So, deflection at C, di pa ang x location yan is nasa ika-5th meter. So, deflection at C is kopyahin na lang natin yun. Lagay na lang natin agad. Substitute. Okay, so 5. Yan, units. Yun, ito din pala. Yung rotation is units din pala yan. Units. Magiging actual unit. Makukuha mo lang yung actual unit pag dinivide mo siya. So, deflection ay negative 145 over
Modulus of elasticity times the moment of inertia. Ito na yung units niya dito. It's either mm or meters. Yun na lang. Tapos yung rotation at A is equals to 25/3 EI. Siguro, basta radians na yan. Yan. So, ganun lang po kumuha ng ating deflection and rotation.